Hello mga ga, yung ating recipe ngayon ay pwede talaga tayong gumawa dito kahit sa bahay lang na hindi na po natin kailangan ng oven. Kasi pwede natin itong lutuin sa ating steamer at sa ating kaldero. Pwede tayong makagawa dito. Halimbawa po, meron po tayong mga okasyon sa bahay, ay pwede na po tayong gumawa dito na hindi na po tayo bibili pa sa labas. At wala ding problema kung wala kayong mga hand mixer para po dito sa ating icing. Kasi pwede natin itong gawan po ng mga toppings po natin na hindi na po natin kailangan ng icing. Kaya tapusin nyo pong panoorin mga ga itong ating video ngayon. At ito ay hindi lang sa bahay lang na pang merienda, ay pwede talaga natin itong pagkakitaan. At yung ating mga ingredients dito sa ating moist cupcake ay ilagay ko lang po dito sa ating caption. Yung ating video ngayon ay panoorin mo lang hanggang dulo kasi gagawan din natin ito ng icing. Matapos po nating pinaghalo yung ating mga dry ingredients mga ga, ay dito na po tayo sa ating wet ingredients. Yung ating evaporated milk po ay binabad ko po yan ng 30 minutes. Pwede naman na idiretso po ninyo, pero mas maganda talaga na ibabad muna natin ng mga ilang minuto para po ay kuhang-kuha po talaga natin yung moist po ng ating cupcake. At ito na po yung ating mga dry ingredients mga ga. Matapos po natin yung pagsama-samahin at na-mix na po natin, ay ilagay na po natin dito yung napagsama-sama na rin natin na mga wet ingredients. At wag lang po nating ibuhos lahat agad yung ating mga wet ingredients ha. Balihatiin lang po natin para hindi po tayo mahirapan sa pagtunaw, para hindi po tayo magkaroon ng mga maraming lumps or yung mga bilog-bilog po ng ating harina. Bali gradually lang po talaga yung paglagay po natin ng ating mga wet ingredients. At para lumabas talaga yung lasa na chocolate at itim na kulay ng ating cupcake, ay maglagay po tayo ng 1 stick lang ng Nescafe powder. At yung ating mixture ay ingatan lang po natin na huwag po itong ma-overmix. At nang na-mix na po natin ay tama na ho yan, at ito lang po yung consistency ng ating mixture. At gumamit lang po ako dito ng 2 ounce ng sizes ng ating mamon molder, at ito ay lulutuin po natin ito sa ating electric oven mga ga, at ito naman ay lutuin po natin ito sa ating kaldero. At ito po yung ating time picking po sa pagluto po natin dito sa ating electric oven, nasa video screen lang po natin. At ito naman ay lulutuin naman natin sa ating steamer. At kailangan mga ga ay mahina lang po talagang apoy ng ating kalan dito ha. Pag kulong-kulo na, ilagay na po natin sa ating steamer, at kailangan po ay mahina lang po talaga yung apoy. Nasa video screen po natin yung baking time sa pagluto po natin dito sa ating steamer. At dito naman sa ating kaldero ay kailangan din ay mahina lang po talaga yung apoy ng kalan natin dito ha. At mahina din yung apoy sa ibabaw para po ay hindi masyadong umalsa yung ating brownies or hindi po siya bumita. Kailangan po ay naka-flat lang po talaga. At pag may sumama pa na basa, ay ito ay hilaw pa. Kailangan pa natin na lutuin. Kailangan po talaga na yung outcome ng ating cupcake ay ito ay flat na flat po. Kaya yung apoy or yung init ay dapat mahina lang talaga. Ito po ay luto po natin sa ating oven ha. At ito naman yung outcome na niluto po natin sa ating steamer. Ilagay ko lang po din sa caption yung paraan po natin sa pagluto po natin ha. Kailangan po ay mahina lang po talaga yung apoy ng ating kalan dito. At ito naman yung luto po natin sa ating kaldero. Ayan po mga ga, ay maganda ho talaga yung pagkaluto niya. At dito naman po tayo sa ating icing. Gawan po natin ito ng icing. So, dito meron po tayong 4 na piraso ng egg white. Lagay lang po tayo ng 1 cup ng white sugar dito sa ating saucepan at 1/3 cup ng ating tubig. And then tunawin lang muna natin yan. At pagkatapos ay isa lang na po natin ito sa malakas na apoy para madali po siyang kumulo. At nang kumulo na mga ga, ay umpisahan na po nating magbati sa ating egg white ha, hanggang sa ito'y medium thick or stiff thick po yung ating egg white. At ito mga ga, pag ganito na po yung consistency ng ating asukal, na yung malapot na po siya talaga, na parang hindi na po siya talaga napuputol, na yung tawag dito sa amin, parang nag-nylon na siya. Yung lapot na po talaga. Ayan po. Tingnan po ninyo, parang lumapot na po siya talaga na hindi na siya mapuputol. At ilagay na po natin dito sa ating binati na egg white ng padahan-dahan. Wag lang po talaga nating ibuhos agad lahat yan, baka po maluto yung ating egg white. Kailangan po ay gradually lang po yung paglagay natin. At nang natapos na po nating nailagay lahat yung ating syrup or yung ating sugar syrup, ay i-transfer na po natin yung ating hand mixer sa pinaka-volume niya po para mabilis po nating ma-achieve yung pinaka-step pick niya ng ating pinaka-icing. Yung
maging matibay na po talaga yung ating icing kagaya nito mga ga. Ayan po, ito ay pwede na po talaga natin itong panggawa na flower, yung pang design po natin sa ating cupcakes, sa ating cakes. Ito po yung consistency na pwede po talaga natin gawin pang flower or pang cupcake design. At dito naglagay lang po ako na strawberry flavor. Nilagay ko po sa isang icing bag para po may pang design din po yung ating babaw ng ating cupcakes o yung pangdalawang kulay. Ay, yan lang po yung ginawa ko. At diretso lang po yan, mabilis lang po yan. At kung wala naman kayong mga hand mixer, mga ga, ay pwede na tayong mag-technique or mag-ideya na lang. Nalagyan lang po natin yan ng condensed milk at maglagay po tayo ng toppings. Halimbawa, kung ano pong gusto ninyo dyan na toppings, marshmallow, sprinkles, or ito, chocolate chips, white chocolate chips, para po ay may pang-toppings po tayo kahit wala po tayong hand mixer. Sana may natutunan at sana ay nasundan po ninyo yung ating procedure dito. Sana ay makuha nyo rin. Magkita-kita po tayong muli mga ga sa ating mga video recipe ng ating tinapay. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat sa muli. Bye-bye!